Welcome to Donmar TV News Channel. Ito ang nakakagulat. Ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balita na nagsisimula na di umano maglabasan ang black propaganda kontra Bongbong Marcos. At isa na nga di umano sa nagpakalat nito ay ang kilalang journalist na si Atom Arroyo na di umano'y anak ni Carol Arroyo na kilalang miyembro ng CPP-NPA noong at hanggang sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang mainit na balitang pinag-uusapan ngayon ng marami sa ating mga kababayan kung saan umani agad ng samot-saring komento at reaksyon sa mundo ng social media. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-hit na subscribe and notification bell para maging updated kayo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balita na nagsisimula na nga maglabasan ang di umano'y black propaganda kontra Bongbong Marcos at isa na nga di umano sa nagpasimuno nito ay ang kilalang journalist na si Atom Arroyo na kilala naman na anak ng isang miyembro ng CPP-NPA na si Carol Arroyo. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na tila sinasabi nila na kaya daw ginagawa nila ang mga black propaganda na ito kasi nga ay takot na takot sila sa posibilidad na may Marcos na uli na maupo sa kapangyarihan dahil kung magkataon man ay mas mahihirapan silang gawin ang kanilang mga masasambalak gawin sa ating mahal na bayan. Alam naman natin mga kababayan na naging mayaman ang bansang Pilipinas noong panahon ni former President Ferdinand Marcos at naging Tiger of Asia pa ang ating mahal na bayan. Ngunit dahil nga sa mga oligarko at mga dilawan ay kanilang siniraan ng mga Marcos sa mata ng mga Pilipino at kanila pang kinasuhan na nagnakaw daw di umano ito ng pera sa bansang Pilipinas. Dahil nga sa mali-maling balitang pinapakalat ng mga dilawan ay nabulag ang mga Pilipino noon at nawalan na sila ng tiwala sa pamumuno ni Ferdinand Marcos. Ngunit ganoon pa man ay sa kabila ng binibintang na pagnanakaw ng mga Marcos sa bansang Pilipinas ay mapaghanggang ngayon ay hindi pa rin ito napapatunayan. Dahil ayon di umano sa marami sa ating mga kababayan ngayon na hindi naman daw talaga nila ito mapapatunayan kasi nga ay hindi naman daw talaga totoo na nagnakaw ang mga Marcos sa bansang Pilipinas. Dagdag pa nila na kung noon ay nilang nabulag ang mga Pilipino sa kanilang mga kasinungalingang ipinapakalat ay ibahin daw di umano nila ngayon kasi meron ng social media na 100 upang maging transparent sa mga Pilipino ang mga totoong nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon na nagsasabi na talagang mulat na sila sa katotohanan na matagal na palang niloloko na mga oligarko at mga dilawan ng mga Pilipino sa katotohanan na hindi pala mga Marcos ang totoong kalaban ng bansa kundi ang mga oligarko at mga dilawan. Kasi sila di umano ang totoo at tunay na salot na sumisira sa ating mahal na bayan. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang galit na galit sa mga taga-oposisyon at marami nga sa kanila ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kaniyang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, ha ha ha, halatang takot na takot sila sa mga Marcos kasi alam nila na kapag manalong pangulo ang isang Marcos ay mahihirapan na silang gawin ang kanilang mga masasamang balak sa bansa. Mahihirapan na silang mangurakot at mang-recruit pa ng mga kabataan para maging miyembro ng kanilang grupong CPP-NPA. Kaya naman ay gagawin talaga nila ang kanilang makakaya para masiraan si Bongbong Marcos sa mata ng mga Marcos. Ha ha ha, isa lang talaga ang masasabi ko, hindi kayo magtatagumpay kasi alam na namin na ginagagaw nyo lang kami. Alam na namin na hindi ang mga Marcos ang totoong kalaban dito kundi kayo mga dilawan kayo. Hindi nyo na kami maluloko pa kasi alam na namin na totoo at tunay ang pagmamahal ng mga Marcos sa ating mahal na bayan. Kaya susuportahan talaga namin sila at sisiguraduhin namin na mananalo si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election. Kaya
advice ko lang sa inyo, wag handa na kayo kasi panahong uupo na si Bongbong Marcos sa Malacanang bilang Pangulo ng Pilipinas ay mawawalan na kayo ng tuluyan sa mapa ng Pilipinas. Mark my words, BBM is for the win. Ano ba yan? Pinapahalata nyo talaga ng mga masasama kayong tao, lalo ka na Atom. Ano ba ang reason mo kung bakit mo ginagawa? Dahil ba masisira na ang mamanahin mong CPP-NPA mula sa iyong ama na si miyembro na nasabing grupo na yan? Well, wag ka nang umasa na tatagal pa kayo kasi waipik yung mga black propaganda mo sa niyan, kasi kahit ano pang gawin mong paninira kang Bongbong Marcos at kahit anong issue pa ang ipukol nyo sa kanya ay hindi namin kayo paniniwalaan, kasi alam namin na wala naman ka talagang katotohanan lahat ng mga pinagsasabi mo Kaya ako sa iyo, tumigil ka na lang kasi mga pinagawa mo ngayon ay nag-aaksaya ka lang ng pagod, pera at panahon mo, kasi waipik naman talaga lahat ng mga ginagawa mo kasi mulat na kami sa katotohanan na kayo talaga ang totoo at tunay na salot na matagal lang sumisira sa ating mahal na bayan. Kaya ang dapat sa mga salot na katulad mo ay mawala na ng tuluyan sa bansang Pilipinas para wala nang maging hadlang pa sa pag-asenso ng bansang Pilipinas. #Stop it Atom, you are just wasting your time. Dahil ugong-ugong na ang pagtakbo ni Bongbong Marcos sa 2022 election, ito namang biglang sulpot at paggawa ng black propaganda ni Atom Arroyo na anak ni Carol Arroyo na kilalang miyembro ng CPP-NPA na kumakalaban kay Pangulong Ferdinand Marcos noon hanggang sa panahon ngayon ni Pangulong Duterte. Matatandaan rin mismong si Carol Arroyo ay umami na sumusuporta siya sa CPP-NPA sa kanyang Facebook post, ngunit kanya rin itong tinanggal nung nagkakanta ng peste na ang buhay ng mga kumakalaban sa gobyerno. Mag-ingat at i-report ang ganitong klaseng paninira. Alam natin na ang kinakatakutan ng mga terorista kagaya nila Marcos at Duterte lamang, kung kaya't gagawa yan ng ingay para ma-divert at malason ang isip ng mga Pilipino. Hindi kayo magwawagi sa panlalason ninyo dahil mas lumalabas na ang katotohanan ngayon. Mas paniniwalaan na ng mga Pilipino ngayon ang kwento na nakakatanda. Nagre-research ng malalim kung bakit nagkaroon ng martial law at kaliwat ka ng pagbabasura ng walang kwentang kaso at walang basihang paratang sa mga Marcoses kaysa sa mga media at journong nagkukunwaring may alam at nagpapanggap na sila ay nasa katotohanan kuno. Hindi ninyo mabubura ang kabutihang ginawa ng Marcoses sa buhay ng mga Pilipino. Dalawa lang sa pagkakaalam ko ang galit sa Marcoses, dilawan at terorista. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanilang sinupal para sa katotohanan ang kilalang journalist na si Atom Arroyo matapos nga itong magpakalat ng black propaganda kontra sa dating senador na si Bongbong Marcos. Ayon nga di mo sa kanila ay nagpapahalatang talaga na di umano'y masama talaga silang tao, kasi nga ay halatang halata na takot sila na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong gawing paninira daw nila sa dating senador na si Bongbong Marcos ay hindi daw nila ito paniniwalaan, kasi nga ay matagal na di umanong mulat ang marami sa kanila sa katotohanan na hindi pala mga Marcos ang tunay at totoong kalaban dito, kundi ang mga oligarko at mga dilawan na talaga namang naging salot na sumisira sa ating mahal na bayan. Kaya naman daw ay itigil na lamang daw nila ang kanilang ginagawang paninira kang Bongbong Marcos, kasi nga ay hiwa-epek na daw di mo na ito, kasi alam na nila kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. At isa na nga dito ang dating senador si Bongbong Marcos sa mga taong dapat nilang pagkatiwalaan na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya naman daw ay susuportahan at gagawin talaga nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang masigurado nila na mananalo at magiging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos sa darating na 2022 national election.